Ang madilim na nakaraan ni Hisoka, tunay na layunin, at ang sekretong koneksyon sa Phantom Troop. Isang karakter na puno ng misteryo, kasinungalingan, at karahasan. Sino nga ba si Hisoka? Alamin ang kanyang tunay na layunin, ang lihim sa likod ng kanyang koneksyon sa Phantom Troop, at kung bakit posibleng siya ang susi sa kinabukasan ng Hunter x Hunter. Sa mundong puno ng kasinungalingan at karahasan, may isang karakter na hindi mo kailanman kayang intindihin ng buo. Siya ay si Hisoka Moro. Ngunit, sino nga ba talaga siya? Bata pa siya, tinuruan na siya ng isang misteryosong mentor ng Nen. Hisoka was once a prodigy abandoned by the world, at dito nagsimula ang pagkabaliw niya sa perfection through battle. Detalyado ang kanyang pananaw. A battle must be beautiful. Gusto ni Hisoka ang ultimate battle to the death, laban ng dalawang perpekto. Bakit sumali si Hisoka sa Phantom Troop? Paliwanag na ang totoo niyang intensyon ay makalaban si Chrollo. Bakit tinulungan pa rin niya ang grupo sa Yorknyo, kahit gusto niyang patayin ang leader? Gaano ba kaimportante si Hisoka sa kabuuang kwento ng Hunter x Hunter? Posible bang si Hisoka ang lihim na puwersa ng balanse sa kwento? Ang kanyang koneksyon sa chaos, sinisira niya ang mga plano ng iba, pero hindi siya evil sa traditional sense. Sa video na ito mga ka-anime, ay tatalakayin natin ang isa sa pinakamisteryosong karakter sa buong mundo ng Hunter x Hunter, si Hisoka Moro. Mula sa kanyang madilim na nakaraan, kakaibang obsession sa perpektong laban, hanggang sa kanyang lihim na agenda sa Phantom Troop, ilalantad natin ang buong kwento, pero simulan muna natin sa isang intro. My shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take. Alamin kung bakit maaaring siya ang tunay na anti-hero ng serye, at paano siya nagiging banta hindi lang sa kalaban kundi pati sa mga bida. Isang kwento na punong-puno ng twists, theory, at dark revelations. Don't forget to like, comment, at subscribe para sa mas marami pang Hunter x Hunter content. Tara, simulan na natin ang kwento. Matagal nang palaisipan ang motibo ni Hisoka Moro. Sa bawat laban, sa bawat ngiti, may itinatagong lalim. Hindi lang siya naglalakbay para makahanap ng malalakas na kalaban. Hindi rin siya basta nababaliw lang sa pagpatay. Dahil may sinusundan siyang plano. Isang plano na nagsimula pa bago siya naging hunter. Bago pa siya nakilala bilang Hisoka, isa lang siyang walang pangalang batang palaboy sa isang lungsod ng mahihirap. May kakaibang abilidad na siya noon, kaya niyang maramdaman kung sino ang may malakas na aura. Natuto siyang magbasa ng tao sa pamamagitan ng instincts, hindi sa salita. Isang araw, pinulot siya ng isang underground magician sa Meteor City. Dito siya unang natuto ng bungee gum, isang teknik na sinanay sa kanya hindi lang bilang kasangkapan ng panlilinlang, kundi ng pagkukubli ng pagkatao. Sa ilalim ng lungsod, sa dilim, natutunan ni Hisoka na ang mundo ay laruan ng malalakas. At ang katotohanang hinahanap ng marami, ay walang silbi kung hindi ka handang pumatay para dito. Panahon ng Phantom Troop. Bago pa man siya opisyal na sumali, kilala na ni Hisoka ang ilan sa kanila, si Chrollo, si Maki, at si Illumi. Pero ang totoo, hindi siya kailanman interesado sa grupo. Gusto lang niyang makalapit sa pinuno. Hindi para sumunod, kundi para patayin. Kapag napatay ko si Chrollo sa tamang panahon, ang buong balanse ng kadiliman sa mundong ito ay guguho. At ako ang magiging maestro ng kaguluhan. Pero si Chrollo ay hindi ordinaryong target. Laging may plano, laging may proteksyon. Kaya sumali si Hisoka, isang maskarang misyon. Nangyari ang matagal ng inasam na labanan. Hisoka versus Chrollo. Pero natalo si Hisoka. Patay siya, o yun ang akala nila. Sa ilalim ng kanyang bangkay, nakatago ang isang card, isang matagal nang sinulat na Nen Post-Revival Contingency Plan. Ginamit niya ang contract type Nen, isang uri ng kondisyon kung saan babalik siya kapalit ng isang bagay,
ang kanyang kaluluwa ay mawawala kung sakaling lumampas siya sa isang limitasyon. Kaya't pagkabuhay niya, isang bagay ang nawawala sa kanya, ang konsensya. Wala na siyang pakialam sa kaibigan o kaaway. Wala na siyang misyon kundi isang huling biro, tapusin ang lahat ng larong ito. Matagal na niyang sinusubaybayan sina Gon, Killua, at Kurapika. Hindi dahil trip niya lang sila, kundi dahil sila ang tatlong susi sa muling pagbalanse ng mundo. Si Gon, isang tagapagdala ng liwanag na maaaring maging halimaw kung tama ang tulak. Si Killua, tagapagmana ng kadiliman na may pusong tumututol dito. Si Kurapika, uhaw sa paghihiganti, pero taglay ang kakayahang baguhin ang buong estruktura ng mga mafia at organisasyon. Kung itutulak ko sila sa mga tamang direksyon, sila mismo ang sisira sa sistemang gustong itayo ni Chrollo at ng buong Hunter Association. Pati ang Hunter Association ay bahagi ng kanyang plano. Dahil alam ni Hisoka na marami sa mga hunter ay bulok, at ginagamit lang ang kanilang lisensya para sa pansariling kapangyarihan. Sa isang tagpo sa Dark Continent, nag-cruise ang landas ng 5. Gon, na muling nagnanais bumalik ang bang lakas. Killua, kasama si All Uka. Kurapika, bitbit ang nalalabing mata ng kanyang clan. Illumi, na ngayon ay wala ng tiwala kay Hisoka. At si Hisoka, na walang ibang layunin kundi guluhin ang lahat. Sa isang gabi ng kaguluhan, isiniwalat niya ang kanyang sikreto kay Kurapika. Ang paghihiganti mo ay ginagamit lang nila. Gamitin mo sila bago ka maubos. Gamitin mo ako, kung kinakailangan. Naguluhan si Kurapika, pero alam niyang totoo ang mga sinasabi ng kaaway. Ang kalaban ay hindi lang ang troop, kundi ang sistema. Nagkasundo sina Gon, Killua, at Kurapika, huwag munang pumatay kay Hisoka. Pagmasdan muna siya, ngunit sa bawat araw na lumilipas, parami ng parami ang namamatay sa paligid ni Hisoka, hindi siya mismo ang pumapatay, kundi ang mga taong napalayo sa moralidad dahil sa mga idea niyang ibinubulong. Si Hisoka ang naging isa sa virus ng chaos. Ako ang salamin ng pagkatao mo, Gon. Kapag pumatay ka muli, hindi mo na ako kaaway, magiging ako ka na rin, ang bulong niya kay Gon. Sa pinakagitna ng Dark Continent Expedition, bumagsak ang mga barko ng V5. Chaos, nagkaroon ng trahedya, at matinding labanan. Dito naganap ang huling tagpo. Hisoka vs. Gon, Killua, Kurapika, Illumi, Chrollo, lahat, sabay-sabay. Ngunit bago pa magsimula ang buong digmaan, nawala si Hisoka. Iniwan lang niya ang isang card sa lupa. Ang laro ay tapos na. Kayo na ang magdesisyon kung kanino ang susunod na turn. At sa kalangitan ng Dark Continent, sa gitna ng putik at dugo, isang bagong laro ang nagsimula. Napaglaruan sila ng lihim ni Hisoka. Si Hisoka ay galing sa Meteor City, hinasa bilang magician assassin. May contract type nen siya para mabuhay ulit, kapalit ng kanyang konsensya. Layunin niyang sirain ang mga institusyon ng kapangyarihan, Phantom Troop, Hunter Association. Ginagamit niya ang tatlong bida para gawin ito, hindi lang physical battle, kundi ideological. Sa huli, nagtago siya muli sa anino, naghihintay ng susunod na yugto.